Asenso Pinoy. Pinoy Asenso Time, Asenso Pinoy. Ang bahaging ito'y hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, isang tagay sa matatag na barangay. Magandang araw mga Kapinoy. Kapag ang pinag-uusapan ay kabuhayan ng ating mga mamamayan, ay number 1 dyan, ang Villar Foundation. Marami po silang mga proyektong isinasagawa lalong-lalo na dito po sa Las Piñas upang matulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo po yung may hirap nating mga pamilya sa pamamagitan po ng iba't ibang mga livelihood programs. Tayo po ay pinalad sa araw na ito. Ang ating mga kapanayam ay ang dating kongresista at kasalukuyan pong Managing Director ng Villar Foundation, si Ginang Cynthia Villar. Magandang araw po. Magandang araw. At nakita po namin kanina po sa pag-ikot-ikot namin yung inyo pong malawak na proyekto sa atin pong mga may bahay. Lalong-lalo na po, ano po ang nakikita nyong potential nitong mga proyektong ito para sa paglago po ng ating ekonomiya? Nagsimula yung advocacy kong yan. Nung ako ay congresswoman, nakikita ko kasi pag nagha-house to house ako, yung aming mga kababaihan ay wala silang ginagawa. 50% ng ating population ay kababaihan, kaya ang laki ng potential ng mga kababaihan. So naisip ko na siguro I have to make build livelihood projects in our barangays. Kasi kaya sila hindi nakakapagtrabaho dahil sila ang mga ina ng tahanan, nag-aalaga sila ng kanilang mga anak. So, hindi sila makakalayo sa kanilang bahay. Otherwise, they have to bring their children. So, naisip ko kung ang livelihood center ay sa tabi ng bahay nila, then they can work after their work in the house and then makakasama pa nila ang kanilang mga anak. Noon, nagkakaroon ako ng isang environmental project, yung River Rehabilitation Program. Na-discover ko doon na talagang ang culprit, kaya ang ating mga river ay nagde-deteriorate is waste. Tinatapon natin lahat ng basura natin sa river. Ginagawa nating waste basket yung river. So naisip ko na kung ipoprocess ko yung mga tinatapon sa river, then at the same time makakapagbigay pa ako ng employment sa aming mga kababayan, lalo na yung aming mahihirap na kababaihan. So nagsimula akong maghanap ng technology. Kasi you cannot process without the technology. Ang una kong nakuhan technology ay sa isang basket exporter. Sinabi niya sa akin na matutulungan niya ako na mag-process ng water lily stalks into finished products like tsinelas, bags, basket, bayong, and furniture. Kumusta po ang naging epekto nitong inyong mga proyekto dito po sa ating mga pamilya, dito po sa inyong nasasakupan? I'm very happy. Kasi syempre nung una, nung hindi pa nila nakikita na pakikinabangan nila, may konting reluctance. So, in fact, yung una kong tinrain sa handloom blanket weaving, 40 sila, 10 lang ang natira nung matapos yung training. Parang hindi pa kasi nila nakikita na kumita sila doon. So, may konting reluctance, di ba? Talaga yung mga desidido lang ang natapos. Pero with that 10, tapos nakita nila na kumita yung 10, may regular job, yung 10 women na yon. Ngayon, nakatrain ako ng 34. Kaya 2 shift na sila. Madam, bukod po dito sa mga ongoing projects nyo, sa mga livelihood related projects, meron po bang mga proyekto na ini-envision ng Villar Foundation para sa ating pong mga kababayan, para sila po inyong matulungan? Dito sa livelihood, we are continually finding projects which we can benefit from. Like for example, yung kitchen and garden waste, more than 50% of our waste. So na-process namin yon. Ngayon meron yung mga paper waste, which is 17% of our waste. And then, ang isa namin programa yung para sa mga OFWs, yung OFW assistance namin na tumutulong kami sa pagpa-uwi ng mga OFWs na may problema sa abroad. But more than that, we want to give their families a chance to be entrepreneurs or yung maliliit na negosyo. And then, of course, alam nyo naman na talaga kami ay very dedicated sa aming environmental advocacy.
Talagang kaya kami napapunta dito sa livelihood na to because naglinis kami nung aming Las Piñas sa Potter River. So we'll continue with that. Susunod, masasaksihan natin ang paggawa ng coconut mula sa balat ng buko na isinasagawa ng mga kababaihan sa barangay E. Aldana sa Las Piñas. Asenso Pinoy. Pinoy Ascenso Time, Ascenso Pinoy. Ngayon yung Coco Choir naman, nirereklamo ng aming mayor, napakarami naming waste coconut husk sa palengke. Ang dami-dami, and ang mahal-mahal magtapon yan kasi isa siguro tindahan, isang truck na. And ang mahal magtapon ng basura dito sa Metro Manila. So, yung isang household ko, kaibigan niya si Dr. Arboleda, inintroduce niya ako doon. Tapos yun ang nagbigay sa amin ng technology, yung tinatawag na decorticating machine, na pag pinasok mo doon ang coconut husk, naghihiwalay yung fiber at naghihiwalay yung pit. Yung fiber, nagagawa mong coconut na pang riprap in replacement of cement and 80% cheaper than cement. At yung pit naman, na i-mix mo sa kitchen waste, nagiging organic fertilizer. At kung sumobra pa, pwede mo pang gawing charcoal na panluto instead na bibili ka pa ng gas. Malaki pong industriya ang pagniniyog sa ating pong bansa. As a matter of fact, ayun po ay lumalaki ang demand at gumaganda po ang export ng industriyang ito. At siguro po malaking may tutulong ng Villar Foundation, lalo na po dito sa mga lugar na kung tawagin natin ay coconut areas. Ang technology ng coconut came from Bicol. It was discovered by a professor, si Dr. Arboleda of Bicol University. At ginawa niyang laboratory niya ay isang barangay sa Bicol. Doon namin niya natutunan, kaya sila dapat unang-unang mag-practice niyan. Alam mo, minsan ang ating livelihood projects, hindi naman yan kung may technology ka or may pera ka, kundi kung gusto rin ng mga tao na gawin. Kasi ang first requirement is the enthusiasm of the one who will partner with us or who will lead the group who will do it. And of course, the enthusiasm of the people who will benefit from it. Pag talagang gusto, magtatagumpay. Tayo po'y napapanood sa buong Pilipinas at probably sa buong mundo. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababaihan na nanonood sa atin ngayon para sila ma-empower, ma-inspire, para po lalo pa po nilang mapagbuti ang kanilang kabuhayan? Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa ating mga kababaihan na tayo as a group, napakalaki natin. We compose 50% of our population. 50% of our OFWs are women. So talagang napakalaki ng role ng women sa ating bansa at sa ating pamilya. Sana ang ating mga kababaihan, huwag kayo na magkasya na kayo ay ina ng tahanan. Kung may opportunity kayo na kumita para madagdagan ang kita ng pamilya, let's do it. Kasi alam mo, napakahirap din na iasa natin sa mga ama ng tahanan ang pag-raise ng ating children alone, yung ating pagkita. Kasi alam mo naman, mahirap din ang buhay sa Pilipinas kung may trabaho man ang ating asawa, minsan maliit lang ang sweldo, and hindi naman talaga nagkakasya para sa ating pamilya. Kaya iyan ang aking advocacy sa mga kababaihan na let's help our family earn para nang sa ganon, mas malaki-laki ang kitain natin at mabigyan natin na mas magandang buhay ang ating mga pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat Thank you po. And thank you sa inyong programa. Ang bahaging ito'y inihatid sa inyo ng Grand Matador Brandy. Tuloy ang init!